Marami talaga mga handaan ngayon at ngayon nga, January 20, 2024, piyesta naman din sa amin sa Lipa. Kaya kung titingnan ninyo, sunod-sunod ang mga kainan din sa amin. Pasko, bagong taon, bago ngayong piyesta din sa amin sa Lipa nga. Maya-maya pa, birthday ko na. Pero teka muna, may mga pagkain na mas dapat tayo nagfo-focus para makaiwas sa atake sa puso. Ang mga yan, naririto, pag-usapan na natin. Kapag sinabing atake sa puso, isa yan sa mga nangungunang-unang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Syempre, ang goal nga natin dito sa channel na to ay magbigay ng tips kung paano nga ba pakabain ang buhay natin. At para gawin yan, kinakailangan kumain tayo ng mga pagkain makapagpapamaximize ng ating heart health. Narito po yung mga yan. Number 1, green leafy vegetables. Alam nyo na yan, mayaman yan sa vitamin K na nakatutulong para maprotektahan ng ating mga ugat at mag-promote ng tamang blood clotting. Mayaman din yan sa mga tinatawag na dietary nitrates na nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure, arterial stiffness, at sa function ng cells na nakalinya sa ating mga blood vessels. Sinasabi rin na mga pagkain ng green leafy vegetables sa diet natin ay nakatutulong sa pagpapababa ng heart disease. Number 2, whole grains. Lagi nyo nang naririnig sa akin ito. Ang mga usual examples niyan ay whole wheat, brown rice, oats, quinoa, pwede rin ng barley, pero barley grain, hindi barley grass. Oo, carbohydrate source itong mga to, pero ilang ulit ko nang sinabi sa inyo na hindi masama ang lahat ng carbohydrates. Although dapat nating iwasan ng mga refined carbs, ang mga complex carbs tulad ng whole grains ay nagpoprotekta sa ating mga heart health. Sinasabi nga na ang pagkain ng mas maraming plant predominant diet at mababa sa mga maaalat na pagkain ay nakatutulong sa pag-manage ng hypertension na isa ng mga risk factor sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang diet na yan na more of plants at hindi masyado maalat nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure by around 7.5 to 11 points. Number 3, berries, strawberries, blueberries, bignay, mga ganyan. Nakatutulong ang mga yan at may role yan sa heart health. Mayaman sa antioxidants tulad ng mga anthocyanins na protective laban sa mga oxidative stress at sa inflammation na maaaring makadagdag pa sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Meron tayong isang example nga niya sa Pilipinas, yung na-mention ko kanina, yung bignay. Try nyo, meron din niyang protective role against diabetes. Number 4, avocado. Kung tag-avocado na, kumain kayo niyan dahil mayaman yan sa monounsaturated fats na link sa pagpapababa ng cholesterol levels at nakabababa din ng risk ng heart disease. Number 5, olive oil. Tulad ng avocado, mayaman din sa monounsaturated fats. Mas mainam naman nga lamang na ito ay gamitin sa mga salads at sauces, kaya perfect na combination sa inyong mga green salad tulad ng nabanggit natin sa first tip. Actually, isang pag-aaral din ang nagsasabi na ang pagtitake ng olive oil ay nakatutulong sa pagpapababa ng risk sa pagkamatay ng mga tao sa heart disease. Actually, marami pang iba. Pwede pa kayo magdagdag ng fatty fishes, ibang mga nuts and seeds sa diet niyo para makabawas pa sa inyong mga cholesterol, lalo na sa tumataas ang mga LDL cholesterol levels. Isang pag-aaral din ang tawag portfolio study na nagsasabing kayang mapababa ng low-fat plant predominant diet ang bad cholesterol by 28.6%. Kaya po pwede itong gamitin bilang kasama ng panggagamot laban sa mataas ng cholesterol. At ayun, hindi ko alam kung tinapos itong video na to. Kung tinapos nyo, type nyo sa comment section ng salitang portfolio para malaman ko kung sino sa inyo ang mga nagtatapos ng video. Maraming salamat at sana may natutunan kayo. Ang goal ko lang naman ngayon ay makapagligtas ng kahit isang buhay lamang sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkakasakit, lalo na ng sakit sa puso. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat, lalo na mga puso nyo. See you in the next episode. Ingat!